Hello everyone, good morning. So, heto at napakaganda po ng araw natin ngayon. So, last year guys ay ang dami nating nagawang project dito sa ating munting garden. So, aside sa ating mga nag-graph na cactus ay heto din yung isa sa naging project natin last year, yung ating bougainvillea area. So, heto at nakapag-propagate tayo and then nakapagbenta na din po tayo last year. So, yung mga naitanim natin na bougainvillea dito sa ating munting garden ay unti-unti natin silang napadami. So, from 3 pieces ay hayan sila guys, dumami ng dumami yung ating mga bougainvillea. So, meron tayong mga ginagawang maintenance, pag-aalaga dito sa ating mga halaman. So, napakadali lang naman pag nung una ay medyo mahirap, pero kalaunan ay nagiging madali na lang sa atin kasi ayan, araw-araw natin silang inaayos, mini-maintain, at minsan ay nakakapag bigay din siya ng good vibes sa atin. So yan, at marami din tayong natutunan sa pag-aalaga ng mga halaman dito sa ating munting garden. So dahil ayan, sobrang dami na nito yung mga natanim natin dito na cactus. Ayan, at ngayong 2026 ay pwede na natin silang i-dispose. So meron na tayong gagawin na bagong project dito sa ating mga cactus na propagate natin, na parami natin dito sa ating munting garden. So yan yung abangan natin ngayong 2026 sa ating mga cactus na propagate natin. So yung ating mga bougainvillea ay hindi ko pa sure kung ilang variety meron na tayo dito sa ating munting garden. Before ay meron lang tayong 3 variety. And then, nung nasimulan natin sila last year ay dumami yung naipon nating variety ng bougainvillea. So, nagpadami din po tayo, nagpropagate, and then naibenta na din po natin yung iba nating mga na-propagate na bougainvillea. So, sa pag-aalaman ay hindi lang po natuto tayong mag-alaga, mag-maintain. So, meron din pong magandang naibigay. So, yung ating mga halaman ay kahit konti ay nakatulong na din po sa atin financially. So, heto yung bago nating bougainvillea. So, bigay lang po sa atin to, nakipag-swap to tayo, and then ayan, nadagdagan na naman ng ibang variety. And then heto din, meron tayong parang orchids, ayan. So, nadagdagan yung ating bougainvillea. So, hindi ko pa sure kung ilang variety na ng bougainvillea yung ating naalagaan dito sa ating munting garden. So, yan, at sobrang happy at naman natin. Nakuha na natin yung kiliti ng mga bougainvillea natin dito sa ating munting garden. So, before ay sobrang hirap. Mahirap siya alagaan, and then mahirap siya patubuin. Mahirap mag-propagate ng bougainvillea through cuttings. And then kalaunan ay naging successful naman po. So yan, at naparami natin sila dito sa ating munting garden.
So ayan, meron pang lumalabas na ibang variety naman. Heto, iba din to siya. So heto, at ang ginagawa ko lang dito guys ay pinapalago ko sila, and then pag matapos na silang mamulaklak ay saka ko ikat and then i-propagate yung ating bougainvillea. Kaya dumadami yung ating bougainvillea dito sa ating munting garden. So yan, and then ngayong taon na ito ay magbebenta tayo ulit kasi meron na tayong na-propagate na cuttings nitong ating mga bougainvillea. So meron na tayong for sale, and then meron tayong mga friends na nagpapatanim sa atin. So pag naging successful yung ating propagation ay sinasabihin natin yung ating mga friends na nagpa-reserve. Meron nang nagpa-reserve guys. So yan, at sinipag tayong mag-propagate ngayon kasi yan, meron nagpa-reserve, and then ayan, nagpaparami pa tayo ng bougainvillea. Merong variety ng bougainvillea na mabilis lang siyang dumami katulad nito. Parang lang siya sa common. So heto yung common na bougainvillea, and then mabilis lang siyang magka-roots and then mag-flowers. And then heto din na bougainvillea ay napakaganda nito guys kasi sobrang daming mag-produce ng bracts and then flowers, ayan, bulaklak. So napaka-happy natin at naisipan nating mag-alaga, magtanim ng katulad nitong halaman, at naka-ano na din tayo. Pwede siyang ibenta. So nabibenta siya, and then yung ating mga cactus ay meron na tayong gagawin ngayong taon ay i-dispose ko na yung ating mga na-propagate na cactus. So meron na ding nagpa-reserve, and then hinintay ko na lang yung pots na in-order natin. So abangan natin yan. So ito guys, meron pa tayong bagong variety na naman ng bougainvillea. So heto, at nakabuhay pala tayo nito. Napakaganda nito kasi siya, dark violet yung color. So yan, at nadagdagan na naman ng bagong variety. So hindi ko pa sure kung ilang variety meron tayo sa ating munting garden, and then yung iba kasi hindi pa lumalabas yung flowers or bracts, kaya hindi pa natin ma-identify or malaman kung ilan talaga yung variety ng ating bougainvillea. So sa ngayon ay nagpaparami pa tayo kasi ayan, meron kasing customer na bumibili ng ilang piraso. So meron ding nagpapa-reserve. So depende po yan. Mura lang naman yung benta natin sa ating mga bougainvillea. So abot kaya presyong pangmasa, kaya marami din ang gustong maghalaman or mag-alaga nitong bougainvillea. So hindi naman siya basta sensitive, basta nasa full sun lang po yung nakalagay yung ating bougainvillea. So ang importante dito guys ay direct sunlight from 6 to 5. So full sun yung kailangan ng ating bougainvillea, kasi pag morning or afternoon sun lang ay hindi po masyadong lumalabas yung bracts and flowers ng ating bougainvillea. So kailangan from 6 ay na siya, nasikatan na po siya ng araw. And then yung pagdidilig nito ay hinintay ko lang na siya, yung parang lanta na siya tingnan. So
yun na po ang time na diligan na po natin yung ating bougainvillea para lagi pong mag-produce ng flowers yung ating halaman. Kasi pag araw-araw po natin siyang diligan and then basa pa po yung kanyang soil ay malanta po yung roots ng ating bougainvillea. So kailangan hintayin mo nang mag-dry yung soil, saka po natin siya diligan. So yan po yung ginagawa natin dito sa ating bougainvillea. And then fertilizer, naglalagay din po tayo ng fertilizer once a week po ako naglalagay ng fertilizer every Saturday. So naglalagay po tayo ng complete 14-14-14. So yan lang po, kasimpleng mag-alaga nitong ating bougainvillea para sila lagi silang may bulaklak. So tinatanggal ko din po yung mga dry na bulaklak and then yung dry din na dahon. So ayan, at hindi po nawawala ng bulaklak yung ating mga bougainvillea kasi ayan, maintain po natin sila. And then every day inaayos, tinatanggalan ng mga sirang dahon. So okay lang po pag nakalbo sila, okay lang po, maraming bulaklak po ang ma-produce ng ating bougainvillea. So yan po yung na-observe ko pag tinatanggalan po natin sila ng dahon and then yung mga ganito. Di ko sure yung nito, kung anong tawag nila dito, pero tinatanggal ko siya guys. So nagiging okay naman po. And then ayan, at lagi pong may flowers yung ating, o may bracts yung ating bougainvillea plant. So yan guys yung konting tips natin or nalaman natin dito sa ating bougainvillea plant. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.